Ito. Binalita ito ng One News kahapon. Si former President Rodrigo Duterte paid a visit to Iglesia ni Cristo leader and Executive Minister Eduardo Manalo. Okay? Itong minister ng Iglesia ni Cristo na si Eduardo Manalo, binisita po ni former President Duterte. And kasama ni former President Duterte itong si Senator Bongo. Okay? During raw sa kanilang meeting, ine-emphasize po ni Duterte na meron pong matibay na partnership between the INC and the Philippine government, commending the church dedication to the community service. Ang galing nga eh. Yun ang na-observe ko eh. Hindi po ginamit ni Duterte ang kanyang sarili na meron pong partnership si Duterte, ang mga kaalyado, ang mga PDP sa iglesia. Hindi ganyan ang datingan. Ang ginamit po ni Duterte ay merong partnership ang gobyerno. Because at the end of the day, we are all running for the government. Lahat naman tayo gobyerno, di ba? So gusto ni Duterte, sa tingin ko ito yung aking analysis dito sa tingin ko, hindi pumunta si Duterte sa Iglesia ni Cristo para makabenefit sa kanyang sarili. Kundi, pumunta si former President Duterte sa Iglesia ni Cristo para sabihan ang Iglesia ni Cristo na dapat matibay pa rin ang suporta natin sa gobyerno. Hindi lang sa Administrasyong Marcos sa pangkalahatan. Yan ang kagalingan. Kasi kung pupunta lang yan si Duterte para sa kanilang sarili, matatawag na selfish si Duterte. 'Di ba? So, ibig sabihin, ang pagpunta diyan ni former President Duterte to remind the Iglesia ni Cristo na maraming salamat sa inyong suporta. Kung ano man yung mga magandang ginagawa ng gobyerno ay suportahan pa rin ng Iglesia ni Cristo. Okay? So, meaning, parang nagpapasalamat po si former President Duterte sa pagpunta niya dyan. Because itong Iglesia ni Cristo, matagal nang merong kredibilidad at magandang reputasyon when it comes to the support of this member sa ating gobyerno. Okay? So, the former president is specifically acknowledged the Iglesia ni Cristo's significant contributions during the pandemic. So, ibig sabihin, nagpapasalamat po si former President Duterte sa ginawa ng Iglesia ni Cristo sa panahon po ng pandemic. Malaki kasi ang ambag ng Iglesia ni Cristo. Nagdo-donate sila, no? At nagko-cooperate po ang Iglesia ni Cristo sa programa nung time sa administrasyon ni Duterte. Malaki ang naitulong, nakipag-cooperate ang Iglesia ni Cristo at yan ay pinunta ni Duterte. Nagpapasalamat po. Okay? So, ang Iglesia ni Cristo, hindi ibig sabihin na ni-welcome niya ang si Duterte na ang susuportahan lang ng Iglesia ni Cristo ay ang mga Duterte talaga. Hindi yan ang ibig sabihin ng Iglesia. Sa Iglesia ni Cristo ay ni-welcome nila si former President Duterte also na nagsasabing maraming salamat rin sa trust and confidence na ibinigay nyo sa amin sa pagtulong. Diba? Pero para sa akin huwag na tayong magbulahan dito. Ang Iglesia ni Cristo po is very comfortable sa administrasyon ni Duterte. Huwag na tayong magbulahan. So, ibig sabihin, default na yan. Itong leader ng Iglesia ni Cristo, alam ko, at ang analysis natin, susuporta ito sa former President Duterte. Kung sino mang endorse niya during the election. At alam niyo naman, kung ano yung sabi ng leader sa Iglesia ni Cristo, yung members, susunod yan. Talagang susunod yan. Okay? So, this is really a good news sa atin. Okay? Sa buong Pilipinas. Okay? That the Iglesia ni Cristo is acknowledged by our former president.
Okay? So walang halong politika, kundi nagpapasalamat lang. Okay? Nasa inyo na yan, mga loyalista, kung anong madumi ang utak ninyo. Pero yung aming presidente, hindi ganyan ang takbo ng isip. Hindi yan makakasarili. Kaya nga, sabi nila kung itong mga Duterte na ito, kung sila ay tutulong when it comes to disaster, tutulong yan. Ang nakalagay po sa food packs, kung anong mga tulong ang ilalagay nila from the people of the Philippines, from the government of the Philippines, from the people of Davao. Ganyan yung mga nilalagay. Hindi kagaya ng mga tambaluslos ninyo na nakalagay doon. Martin Romualdez, Bongbong Marcos, kakadiri kayo, nakakasuka kayo.